Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Umano'y maluwag na pagpapatupad ng seguridad sa Resorts World Manila, kinwestiyon sa naging investigasyon ng Kamara patungkol sa nangyaring pag-atake noong June 2. Militar nanindigang itutuloy ang pagsasagawa ng airstrikes kontra Maute Group sa Marawi City sa kabila ng panawagan ng ilang residente na ito'y itigil. Department of Health pinag-aaralan na kung maaari nang buksan sa publiko ang Amay Pakpak Medical Center sa Marawi City sa gitna ng military operation. Transaksyon ng ilang BPI account holders nagkaaberya dahil umano sa internal system error. BPI tinak naman na hindi mawawala ang pera ng mga apektadong depositor. Ilang opisyal ng COMELEC at Smartmatic pinakakasuhan ng DOJ dahil sa paglabag sa Cybercrime Prevention Act kaugnay ng May 2016 election. Ipinatutupad na light truck ban, no window hours at expanded number coding scheme, planong palawigin ng MMDA. Una sa ating mga balita ngayong hapon, ipagpapatuloy pa rin ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang airstrike sa Marawi City upang tugisin ang Maute ISIS terrorist group sa kabila ng pakiusap ng mga residenteng itigil na ito. Ito ang balita ni Rosa Licos. Humingi ng pangunawa ang Armed Forces of the Philippines lalo na sa mga residente ng Marawi City na nakikiusap na itigil na ang airstrike sa kanilang syudad. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Brigadier General Restituto Padilla, kinakailangan nilang ipagpatuloy ang maigting na operasyon ng militar sa ikagagapi ng teroristang Maute ISIS. I have to pass this along because our troops clearly need to judiciously use force because of a stiffer kind of resistance from the inner enclaves of the city. Dagdag pa ng opisyal, batid ng militar ang paghihirap ng mga residente sa Marawi City, subalit ang terorista anya ang nag-umpisa ng kaguluhang ito at nagplanong maghasik ng karahasan sa Marawi City. Kumpiyansa naman ang militar na hindi na magtatagal ang pangungubkob ng mga terorista. Lumiliit na at kumukonti na yung hawak nilang lugar na makanaka na lang ang mga putukan. Hindi na ganun kasing dagsa nung tulad ng mga nakarang araw. Indikasyon na kinokonserba nila yung kanilang hawak ngayon at nauubos na. Samantala, nanawagan din ng AFP sa publiko na iwasang magpakalat ng mga video sa internet na naglalayong magtanim ng sama ng loob sa pagitan ng mga Muslim at Katoliko. Ito ay matapos mag-upload ng video ang Maute ISIS na naninira ng mga rebulto sa isang simbahan. Ayon kay Brigadier General Padilla, ang nangyayaring kaguluhan sa Marawi City ay hindi bunga ng religious war kundi ng terorismo. Please do not spread this. Let us not buy into the plan of these terror groups to inflame the feelings of our other religions. This is not a religious war. This is a terror attack on the city of Marawi, and we must be clear about it. Rosa Licos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Samantala, posibleng bubuksan na uli sa publiko ng Department of Health o DOH ang Amay Pakpak Medical Center sa Marawi City matapos ang sinasagawa nilang assessment. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Kasalukuyang sinusuri na ng mga tauhan ng Department of Health ang Amay Pakpak Medical Center sa Marawi City. Nais makatiyak ng DOH na ligtas na ito upang muling buksan sa publiko. Magkakaroon sila ng audit o inventory. Siyempre, titingnan muna nila kung yung ospital ay pwede na bang gumana ulit. May sapat bang pagkain doon? May sapat bang power? Kasi kailangan mo ng kuryente. Dapat running ang aming mga generators doon. Inilikas sa ibang medical facility ang mga pasyente dito nang pumutok ang gulo sa Marawi City. Pinasok ito ng ilang miyembro ng Maute Group upang ipagamot ang ilang kasamahan na nasugatan sa bakbakan. Samantala, isinasaayos na rin anya ng mga doktor sa naturang ospital ang mga serbisyo na ipagkakaloob oras na matapos ang DOH assessment. Sila ay magsasagawa ng pagplaplano kung ano yung mga serbisyo na bubuksan muna nila. Ito ba ay emergency, tapos susundan to ng outpatient,
at saka palang tatanggap ng pasyente. Ngayon kung sakaling kailangan tumanggap ng pasyente at dahilan sa hindi pa pwede, paano ililikas yung pasyente, saang ospital dadalhin. So yun ang inaayos namin. Tiniyak naman ng DOH na sapat ang supply ng mga gamot at donasyon para sa mga pasyente at evacuees sa mga lugar na naapektuhan ng gulo sa Marawi. Ang mahalagaan niya sa ngayon ay masecure nila ang lugar lalo na kung saan nakatago ang supply ng mga oxygen tank at gamot para sa mga agarang dapat bigyan ng mga ito. Ang mga buntis, may kapansanan, matatanda, lalo na ang relief workers sa Marawi City ay isinasailalim sa psychosocial debriefing upang maiwasan ang post-traumatic disorder dulot ng nangyayaring gulo. Higit sa lahat, kailangan din ito ng mga individual na nagbibigay serbisyo sa mga apektadong residente upang hindi maapektuhan ang kanilang tungkulin. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Inihayag ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na posibleng may kinalaman sa pag-atake sa Marawi sina Senador Bam Aquino at Antonio Trillanes IV. Pero ayon kay Senador Aquino, walang katotohanan ang mga akusasyon ng kalihim. Ito ang balita ni Mon Locson. Pinaimbestigahan umano ni Secretary Vitaliano Aguirre ang pagpupulong na ginawa ng ilang taga-oposisyon sa Marawi City 2 linggo bago ang pag-atake ng Maute Group. Ayon sa kalihim, may hawak siyang litrato kung saan makikita sina Senator Bam Aquino at Antonio Trillanes, Congressman Gary Alejano at dating Secretary Ronald Llamas na kausap ang ilang pamilya sa Marawi. Nangyari niya ito sa isang resort hotel noong May 2. Hindi ko malaman why after they went there, nagkagulo na after about 2 weeks. Isang importante anya na naroon sa pagpupulong ang nagpaabot nito sa kanya. Posible rin anya na bahagi ito ng mga pagkilos upang pabagsakin ng Administrasyong Duterte. We are still investigating that. But it's probable. Posible rin anya na may kaugnayan dito ang 7.9 million pesos na cash at cheque na na-recover sa bahay ng inukupan ng Maute. Mayroon daw doon, it was doon sa nakalagay na balot ay nakalagay doon ay 2014 or 2016 pa, no? But hindi natin malaman kung genuine yun. It could have been placed there to mislead. Pero ang kalihim na rin nagsabi na kailangan itong masuportahan ng ebidensya. Itinanggi ni Senator Bam Aquino ang akusasyon. Wala siyang pagpupulong na nangyari sa pagitan ng mga individual na binanggit ng kalihim. Mismo si DTI Secretary Mon Lopez na anya nagpatunay na nagtungo siya ng Marawi upang ilunsad ang negosyo center doon. Mas makabubuti anya kay Aguirre na magtanong muna sa mga lehitimong ahensya ng pamahalaan bago ito magparatang. Mon Locson, UNTV News and Rescue, Manila. Samantala, nakarecover ng mga baril, bala at radio sets ang mga pulis sa isinagawang clearing operations ngayong araw sa Marawi City. Itinanggi naman ni Lanao del Sur Vice Governor Mamintal Adjong Jr. na may kinalaman sa Marawi crisis sina Senator Bam Aquino at Antonio Trillanes IV. Mula sa Iligan City, ito ang balita ni Weng Fernandez, live. Weng, go ahead. Ngayon ang ikalabing araw mula nang sumiklab ang bakbakan sa Marawi City at kanina lamang ay inumpisahan na ng Philippine National Police ang pagsasagawa ng clearing operation sa syudad. Pwersahang pinasok at hinalughog ng mga pulis ang ilang mga bahay. Sa kanilang pagsisiyasat na recover ng mga otoridad ang mga baril, bala, bulletproof vest at radio sets. Ayon sa pulisya, ang operasyon ay upang masigurong ligtas na ang lugar. Yung significance nito is to really determine whether yung area is safe na or there are still remnants of the threat groups. Isa pa dito, clear natin yung area ng firearms, ammunitions, and explosives that could be used in furtherance of these ongoing events. Sa tala naman ng mga otoridad, umakyat na sa 134 ang nasawing miyembro ng Maute Group sa nagpapatuloy na bakbakan sa Marawi City. 38 naman sa panig ng militar at pulisya, habang nasa 30 sibilyan din ang nasawi sa labanan. Samantala, sa isang press conference, pinabulaanan ni Lanao del Sur Vice Governor Mamintal Adjong Jr. ang pahayag ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na may kinalaman sa gulo sa Marawi sina Senator Bam Aquino at Antonio Trillanes IV. Ayon kay Adjong, nagtungo
nagtungo ng Marawi si Senator Aquino para pangunahan ang Go Negosyo event habang hindi naman nagtungo ng Marawi si Senator Trillanes. Ayon kay Vice Governor Adjong, tumawag sa kanya si Senator Aguirre at humingi ng paumanhin dahil na-misquote lang umano siya ng media. Angela? Maraming salamat sa iyo, Weng Fernandez, live na nagulat mula sa Iligan City. Let me just tell everybody that I have declared martial law for Mindanao. Isa pang petisyon ang inihain ngayong araw sa Korte Suprema upang obligahin ang Senado at Kamara na magdaos ng joint session at busisiin ang mga naging batayan ng deklarasyon ng martial law sa Mindanao. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Natanggap na ng Supreme Court ang ikalawang petisyon upang utusan ng Kongreso na magdaos ng joint session at alamin kung may batayan ang deklarasyon ng martial law sa Mindanao. Inihain kanina ang petisyon sa pangunguna ni dating Senador Wigberto Bobby Tañada at ng ilang leader ng simbahan at mga kabataan. Ayon sa grupo, hindi nila kinukwestiyon sa ngayon ang martial law, kundi nais lamang nilang gawin ng Kongreso ang itinatakda ng saligang batas. Sa harap ito ng patuloy na pagtanggi ng pamunuan ng Kongreso na magdaos ng joint session. For us, it's not against martial law. It is trying to ask Congress to follow the law. No, na kapag mayroong martial law, magkaroon ng joint session. Mahalagaan nila na matalakay ng Kongreso ang deklarasyon ng Pangulo at ang mga basehan nito dahil karapatan itong malaman ng publiko. Naniniwala rin ang mga petitioner na maaaring utusan ng SC ang Kongreso kahit pa ito ay kapantay na sangay ng pamahalaan. It is part of the judicial review to actually enforce, be able to issue a writ of mandamus. Ngunit ayon kay Secretary Vitaliano Aguirre, masyado pang maaga upang idulog ang isyu sa Korte Suprema. Maaari pa naman anyang idaos ang joint session hanggang sa susunod na buwan. The Congress has until 60 days from the declaration of martial law within which to meet in a joint session. That is the interpretation of Secretary Aguirre. We are asking the Supreme Court to interpret for us. Una nang naghain ng kaparehong petisyon kahapon ang grupo ni Senador Laila de Lima at suportado ito ng mahigit 300 mga abogado. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Naniniwala ang ilang mambabatas sa dapat magpatawag si Pangulong Rodrigo Duterte ng National Security Council meeting sa gitna ng mga banta ng terorismo sa bansa. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Ipinaliwanag ni Senator Panfilo Lacson ang dahilan kung bakit nakumbinsi siya ng security cluster ng Duterte administration na suportahan ng deklarasyon ng martial law sa Mindanao. Ayon sa senador, una nang ipinakita sa kanila ng Armed Forces of the Philippines sa isang executive session ang lumabas na video footage ng pagpaplano ng Maute Group na salakayin ng Marawi City kasama ang Abu Sayyaf. Tinuligsa din nito ang mga kasamang patuloy na tumututol sa proklamasyon. Anya tila hindi nauunawaan ng mga ito ang ipinapakitang bigat ng banta sa seguridad. Ito rin ang pananaw ni Senator Sherwin Gatchalian. Really a lot of worries in my head na we have to be wary also dahil itong mga grupo na ito ay talagang aktibong gumagalaw. In fact, when I went to Iligan and to Sagiran Town, which is 2 towns away from Marawi, nakipag-dialogue ako with the local officials and talagang in that area gumagalaw itong mga grupong to. No? Ayon naman kay Senator Grace Poe, dapat na magpatawag ang Pangulo ng National Security Council meeting. The National Security Council can tackle many other things, particularly intelligence strategies, offensive strategies, and backgrounder also on the military operations there. Ang NSC ay pinamumunuan ng Pangulo na mandatong talakayin ng national security issues. Ang konseho ay kinabibilangan ng mga lider at miyembro ng ehekutibo at lehislatura. Kabilang rin dito ang mga dating Pangulo ng bansa. December 2016 nang pinangunahan ni Pangulong Duterte ang ikalawang NSC meeting kung saan pangunahing tinalakay ang tungkol sa usaping pangkapayapaan sa mga komunistang grupo sa MILF at MNLF. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue, Pasay City. Susunod sa ito ang balita. Umano'y maluwag na pagpapatupad ng seguridad sa Resorts World Manila, kinwestiyon sa naging investigasyon ng Kamara patungkol sa nangyaring pag-atake noong June 2.
Ilang opisyal ng COMELEC at Smartmatic pinakakasuhan ng DOJ dahil sa paglabag sa Cybercrime Prevention Act kaugnay ng May 2016 election. Transaksyon ng ilang BPI account holders nagkaaberya dahil umano sa internal system error. BPI tinak naman na hindi mawawala ang pera ng mga apektadong depositor. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang ginang na nakararanas ng matinding pagdurugo sa Bacolod City at 3 lalaking na aksidente naman sa motorsiklo sa Cavite. Ito ang balita ni Lane Moreno. Nagtamo ng mga galo sa katawan ang 3 lalaki matapos maaksidente sa motorsiklo sa Bacoor, Cavite kaninang alas 12:30 ng madaling araw. Binabagtas ni Najorexes 4, Rodney Ortiz at Aris Bukoy ang Molino Boulevard nang gitgitin umano sila ng isang humaharurot na truck. Iniwasan umano nila ang truck pero tumama sila sa gutter. Matapos lapatan ng first aid ng UNTV Rescue Team ay tumanggi na silang magpadala sa ospital. Samantala sa Bacolod City naman ay binigyan rin ng first aid ng UNTV Rescue Team ang 30 anyos na si Mario Agoncillo. Duguan ang ulo nito na madatnang nagpapablatter sa Bacolod City Police Station 1 kaninang alauna ng madaling araw. Kwento ng biktima, naglalakad siya pauwi nang bigla siyang harangin ng ilang kalalakihan. Hinold up umano siya ng mga ito at hinampas pa sa ulo. Matapos lapatan ang kanyang sugat ay hinihatid na rin siya ng grupo sa Corazon Locsin Montalibano Memorial Regional Hospital. Samantala isinugod naman ng UNTV News and Rescue Team sa ospital ang 34 anyos na si Maria Ungcal matapos makaranas ng labis na pagdurugo. Ayon sa biktima, biglang sumakit ang kanyang puson bago siya dinugo kaya humingi siya ng saklolo. Matapos i-assess ang kanyang kalagayan ay isinugod na siya ng grupo sa Corazon Locsin Montalibano Memorial Regional Hospital. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Philippines. Inungkat ng kamera sa isang pagdinig kanina ang umano'y naging maluwag na seguridad ng Resorts World Manila na naging dahilan anya sa naging atake noong Biyernes. Mula sa Pasay City, itong balita ni Joyce Balancio live. Joyce, go ahead. Magandang gabi sa iyo, Attorney Reggie. Hanggang sa mga oras na to ay nagpapatuloy pa nga ang joint hearing ng 3 komite ng Kamara ngayong araw patungkol sa naging trahedya sa Resorts World Manila noong Biyernes ng madaling araw. Attorney Reggie, sa unang part ng pagdinig, muling iprinisenta ng Resorts World Manila ang ilang CCTV footage ng madaling araw na mangyari nga ang insidente. Diniin ni House Majority Leader Congressman Rudy Fariñas ang naging umano'y maluwag na seguridad na ipinapatupad ng casino, lalo na sa kanilang entrance. Ano naman yung lady security doon sa inyo ba yun? Yes, sir. Oh, wala naman siyang backup. Sir, at that time, sir, kasi mag-isa lang po talaga siya doon na naka-duty. Saan naka-duty? How can she possibly enforce security, ma'am? Mr. Gomez, iisa ang gwardiya sa main door. Kinwestiyon rin na Attorney Reggie na mga mambabatas ay naging galaw na emergency reaction team ng casino gayong nasa mahigit 200 pala ang nakadeploy na security personnel sa casino. Sa kabila kasi Attorney Reggie ng dami ng security team, bigo ang Resorts World na makuli agad ng suspect at kinakailangan pang tumawag ng reinforcements mula sa mga polis. Anila, tila kulang sa skills training ang security dahil base na rin sa CCTV footage, tila naduwag pa at tumakbo ang isang security personnel na makaharap ang suspect. All the high-tech facilities that you have there, how could it take you 6 hours with 200 people, even without the police? Your Honor, if again, if I may go back to the first parts of the video, it was our own security management team who engaged. Siya yung tumakbo? Yung nakabaril po, sir. Your security yun. He had superior and vantage position. Nandiyan siya. Narinig lang nila dumating, tumakbo na siya eh. Pati ang professional background Attorney Reggie ng head ng security na Resorts World na si Armin Gomez ay hindi nakalagpas sa mga mambabatas. Matapos siyang paulit-ulit madiin kanina at bigyan ng babala na madedetain siya sa pagsisinungaling, inamin din ito na hindi rin pala sa college graduate. Nagpaliwanag naman sa pagdinig kanina si NCRPO Chief Police Director Oscar Albayalde na hindi sila nabigyan ng tamang impormasyon sa mga pangyayari. Hindi rin nila alam na maliban pala sa main CCTV monitor room ng casino na nasunog, meron pa palang secondary monitor room ang Resorts World kung saan nila maaaring masubaybayan ang mga pangyayari.
We were not given real-time information here. So yun lang po ang sinasabi namin dito. There was no real-time information from any CCTV camera or any monitor here. We acted on our own and we acted on delayed information that were given to us. Sinabi naman Attorney Reggie ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na pinag-aaralan na nila ang posibleng ipapataw na sanksyon sa Resorts World dahil sa mali paglabag nila sa security advisory na inilabas ng PAGCOR. Nila magmula kasi ng kaguluhan sa Marawi City, nag-abiso ang PAGCOR na maghigit sila ng seguridad, isang bagay na hindi sinunod umano ng Resorts World. Samantala, sa presentasyon naman na Attorney Reggie ng presidente ng casino kanina, sinabi niyang ipinapatupad naman nila o iniimplementa nila yung security protocol pero sadyang nalusutan lang talaga sila ng suspect. That the sprinklers went off in a timely manner and the fire life safety protocols worked. Number 2, that there were sufficient fire exits. Number 3, that 12,100 guests and employees were able to exit the property safely. Number 4, that a heavily armed lone gunman using a high-powered firearm breached our security protocols for the single purpose of committing robbery. Ipinagpapasa naman ng Kamara ang Resorts World Attorney Reggie ng kopya ng ilang sa makuha ng CCTV videos mula May 31 hanggang June 2. Pero ayon sa casino, gagawin na lang kanila makakaya gayong may mga ilang camera sila na nasunog na nga o na nasira nung kasagsagan na sunog. Samantala, Attorney Reggie, kasabay naman ang ginagawang hearing dito, nag-ocular naman sa Resorts World ilang sa mga mambabatas sa panguna ni Majority Third Leader Congressman Rudy Pariñas. Sa mga panahon na yon, Attorney Reggie, mahigpit pa rin yung seguridad na ipinapatupad sa Resorts World kaya kahit yung mga membro ng media ay hindi pinayagan na makasama sa ginawang ocular inspection. Dito naman bumalik agad si Congressman Pariñas, hindi na siya nagbigay pa ng press conference. Inaasahan natin, Attorney Reggie, na hindi pa dito matatapos yung pagdinig ng Kamara dahil meron pa sila mga gusto pang talakayin sa hearing na to at meron pa sila mga iimbitahang iba pang resource person para humarap sa hearing. Attorney Reg? Maraming salamat, Joyce Balancio, nagulat ng live mula sa Pasay City. Samantala, nananatiling ligtas ang Pilipinas para sa mga turista kahit may martial law sa Mindanao at nangyaring gulo sa Resorts World Manila ayon sa Department of Tourism o DOT. Ito ang balita ni Maki Libradilla. Nagkansela ng booking ang ilang turista sa Pilipinas matapos maglabas ng travel advisory ng iba't ibang bansa, bunsod ng pag-atake ng Mawiti Group sa Marawi at gulo kamakailan lang sa Resorts World Manila. Bagamat wala pang eksaktong detalye kung ilan ito, kumpiyansa pa rin ang Tourism Department na wala itong gaanong epekto sa tourism industry ng bansa. Iba lang naman. Actually, reality naman is, of course, in every time there are travel advisories, every time nangyayari ito, there will always be cancellations. But at the end of the day, bumabalik naman sila eh. So, right now, there are, of course, reported cancellations, but then they said they are going to rebook. Iginiit rin ng DOT na nananatiling ligtas puntahan ng mga turista ang Pilipinas. Yes. In fact, there was our regional director in Cagayan de Oro said the foreign tourists said they're not afraid of martial law, but they're afraid of the ISIS. So they feel safe when they come to our country. Katunayan, tuloy ang International Conference sa Pilipinas ng United Nations World Tourism Organization sa June 21 hanggang June 23. Dadaluhan ito ng nasa 300 delegado mula sa iba't ibang bansa. Event will be held and will push through despite what's happening because most of the countries have already bought their ticket and they've already secured their accommodation in the Philippines and none of them have expressed any desire to cancel their coming here to the Philippines. Inatasan rin ng DOT at PNP ang Tourist-Oriented Police for Community Order and Protection Unit o TOPCAP na maging mapagmatyag at higpitan ang seguridad upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Bubusisiin din ng ahensya ang security protocols ng tourism establishments tulad ng mga hotel at restaurant. Sa ulat ng DOT, mula Enero hanggang Marso ngayong taon ay tumaas ng 11.4% ang growth rate ng Pilipinas sa tourism industry. Katumbas ito ng 1.8 million na arrivals ng mga turista.
Umaasa ang kagawaran na mas magiging maganda pa ang turismo sa bansa sa mga susunod pang quarter ng taon sa tulong na rin ng bagong campaign ad na may temang When with Filipinos at Experience the Philippines na ipapalabas sa social media at mainstream media sa araw ng kasarinlan sa darating na Lunes. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Quezon City. Pinakakasuhan ng Department of Justice ang ilang mga opisyal ng Commission on Elections o COMELEC at Smartmatic dahil sa paglabag sa Cybercrime Prevention Law kaugnay ng May 2016 elections. Ito ang balita ni Monokson. Nakakita ng probable cause ang Department of Justice para pakasuhan ng ilang opisyal ng COMELEC at Smartmatic dahil sa paglabag sa Cybercrime Prevention Act kaugnay ng May 2016 national elections. Naunang na-dismiss ang isinampang kaso sa Manila Prosecutor's Office noong nakaraang taon kung kaya't inilapit ito sa DOJ at maging sa COMELEC. Sa 41-page resolution na inilabas ng DOJ noong June 2, pinakakasuhan sa Manila Prosecutor's Office si Marlon Garcia, head ng Smartmatic Technical Support Team, at mga tauhan nito na si Neil Baniked at Mauricio Herrera. Kabilang din sa pinakakasuhan ng COMELEC Information Technology experts na sina Rowie Peñalba, Nelson Herrera at Frances May Gonzalez. Ayon sa nagsampa ng kaso na si dating Abacada Representative Jonathan De La Cruz, sinadya ng mga akusado na baguhin ang script ng transparency server noong May 2016 election. Napakatibay nito, number one, na nagkaroon ng manipulation sapagkat hindi naman sinabi sa kanila na pwede ninyong galawin yan. Hindi, gumawa sila ng sarili nilang diskarte para gumalaw. Nakasaad sa Cybercrime Prevention Act na mapaparusahan ang sino mang a-access sa isang computer system na walang pahintulot, intensyonal na pagbabago sa computer data at paghadlang sa operasyon ng isang computer system na walang pahintulot ng otoridad. Hihingi naman ng isang special prosecutor mula sa DOJ ang kampo ni De La Cruz upang siyang humawak sa kaso. Because I cannot personally be confident that the prosecutors in the Manila City Prosecutor's Office will be able to competently prosecute this case because they dismissed this case in the first place. Balak din ng grupo ni De La Cruz na hilingin na ma-blacklist ang Smartmatic dahil sa mga paglabag nito. Ayon naman sa COMELEC, nakahanda silang harapin ang mga akusasyon ng grupo ni De La Cruz. Nilinaw naman ni COMELEC spokesperson James Jimenez na hindi nila pinapanigan ang Smartmatic, kundi ang lahat ay dumadaan sa tamang proseso. So, kung may basihan, edi may action na susunod. Pero kung wala namang basihan, parang, there can be no guarantees that just simple maingay will be enough to sway one way or the other. But again, tandaan natin ang palagi sinasabi ng COMELEC, we've always advocated open bidding. Open bidding, which means anyone can participate. Ayon kay Jimenez, mayroong patakaran na sinusunod kung dapat bang ma-blacklist ang isang election service provider. Sa parte naman ng Smartmatic, sinabi ng mga ito na maglalabas sila ng isang statement kaugnay ng issue. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Manila. Kinumpirma ng PNP Maritime Group na sa kanila ang dokumentong kumalat sa social media hinggil sa mga sasakyan nagdadala umano ng bomba. Ito ang balita ni Grace Casin. The memo ay galing talaga dun sa Maritime Police Station na yon, dun sa Dapitan City. Lehitimong dokumento ng PNP Maritime Group ang kumalat sa social media hinggil sa mga sasakyang nagdadala umano ng bomba. Subalit ayon kay PNP Maritime Group Chief Police Chief Superintendent Loy Morales, ito ay under verification at validation pa. Kaya wala umano silang inilabas na warning at wala ring security classification ang lumabas na dokumento. Intended daw ito para lamang sa mga shipping line managers sa Dapitan City. Yung nilalaman na yon, yung mga plate numbers na yon ay parang dinig lang niya sa iba't ibang tao. And ginather niya yon and gumawa siya ng isang report at isinyer niya doon sa mga operations manager ng shipping lines. Ang intention niya is i-share lang yon sa mga intended users. So,
parang humihingi lang siya ng assistance na baka sakali na makatulong sila sa pagbabalidate. Mula nang ilabas nila ang memo, hindi pa umano nila nakikita ang mga sasakyang nakasaad dito. Ganun pa man nakikipag-ugnayan na sila sa LTO at HPG. Hinikayat nila ang mga may-ari ng sasakyan na nasa memo na agad makipag-usap sa Dapitan Maritime Group. Malaya din umano ang mga may-ari ng sasakyan na magsampa ng kaso kung ito ay nagdulot ng negatibong epekto sa kanila. Inaalam na ni Morales kung paano nag-leak ang memo na dapat ay for internal use lamang. Kinausap ko siya, tapos ni-remind ko siya na yung disclosure ng mga information is dapat careful siya. Susundin niya yung SOP ng PNP sa pag-release ng information. Ayon sa PNP Maritime, hindi ito dapat magdulot ng takot sa publiko dahil nakabantay sila sa lahat ng pantalan at pier sa bansa. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Nanindigan si Presidential Communications Operations Office Assistant Secretary Mocha Uson na maaari niyang ilapit ang masa sa gobyerno sa pamamagitan ng social media. Ito ang balita ni Rica Adrada. Naniniwala si Presidential Communications Operations Office Assistant Secretary Margo Mocha Uson na ang internet ang pinakamakapangyarihang kasangkapan sa ngayon. Kaya kahit madalas siyang napupulaan at binabatikos dahil sa kanyang mga post, ito pa rin ang kanyang gagamiting paraan upang mailapit ang taong bayan sa pamahalaan. Kamakailan lamang ay muling naging kontrobersyal si Uson dahil sa kanyang martial law post. Kaya sa panayam ng programang Get It Straight with Daniel Razon kanina, nagpaliwanag ito kung ano ang punot dulo ng naturang mensahe. Bakit daw kasi ang inilagay mo picture ng military ng Honduras? Una-una, hindi ko po in-upload yung photo na yon. Pangalawa, nakita ko po sa mga kapwa supporters yung photo na yon. Sabi ko, ang ganda nung caption. Ang sabi, Bible verse yun na if we bow down on our knees, gano'n. So sabi ko, magandang caption to. Kaya na-share ko dahil gusto ko na ipanalangin yung mga soldiers. Sa higit 5 milyong social media followers, naniniwala si Asek Uson sa lawak ng maaring magawa ng social media sa lipunan. Alam niyo po ba na dahil sa social media, marami po tayong mga natutulungan. Unang-una po yung mga OFWs natin. Wala naman po kasi silang ibang sumbungan Dahil sa embahada, hindi naman daw sila kaagad-agad na asikaso. Aminado si Uson na mahirap ang kanyang pinasok na trabaho sa ilalim ng Duterte administration. Ngunit sisikapin anyang magampanan ito ng maayos dahil na rin sa paniniwala niya sa adhikain at advokasya ni Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa Get It Straight with Daniel Razon, Rica Adrada, UNTV News and Rescue, Quezon City. Binawi na ng Labor Department ang suspensyon sa deployment ng Filipino workers sa Qatar sa gitna ng nangyayaring diplomatic row sa ilang Arab states. Mula sa Mandaluyong, ito ang balita ni Aiko Miguel, live. Yes, Aiko. Yes, magandang gabi, Monica. Nilift na ng Department of Labor and Employment kaninang umaga ang suspensyon ng deployment ng overseas Filipino workers papuntang Qatar. Paglilinaw naman ng DOLE, sakop lamang nito ang mga OFW na babalik sa trabaho sa Qatar na may hawak ng Overseas Employment Certificate o OEC. Oras-oras ay minomonitor ng DOLE Crisis Committee ang ating mga kababayang nasa Qatar. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, kaninang alauna ng madaling araw nakausap niya ang labor attaché sa Qatar at sinabi nitong balik na sa normal ang sitwasyon doon matapos ang napabalitang panic buying. Nilinaw din ni Secretary Bello na hindi deployment ban ang ipinatupad kundi suspension lamang sa mga manggagawang Pilipino papunta sa Qatar. Patuloy din ang kanilang koordinasyon sa Qatar Embassy at kay Department of Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano. Nilinaw din ng kalihim na nasa desisyon na ng DFA kung papayagang bumiyahe papuntang Qatar ang mga kaanak ng OFW na bibisita doon at mga mamamasyal o turista lamang. Monica, nagbigay na rin ng assurance ang pamahalaan ng Qatar sa Pilipinas na ligtas ang ating mga OFW doon at patuloy na napapangalagaan ang kanilang karapatan. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Monica.
Maraming salamat Aiko Miguel, live na nag-uulat mula sa Mandaluyong City. at 53 araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Ipinatutupad na light truck ban, no window hours at expanded number coding scheme, planong palawigin ng MMDA. PNP responders at DOJ Justice Boosters tatangkaing makuha ang panalo na magdadala sa kanila sa playoffs ng UNTV Cup Executive Face-Off sa Linggo. Samantala, 20 bilyong piso ang ipinangako ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ilalaang pondo para sa edukasyon ng mga kaanak ng mga sundalo at pulis. Nasa Tacurong City sa Cotabato ngayon ang Pangulo para kausapin ang militar. Mula sa Tacurong City, Sultan Kudarat, ito ang balita ni Janice Ingente live. Janice, go ahead. Mayong gabi, Atty. Reg, buo na ang 20 bilyong pisong pondo na ilalaan ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa pag-aaral ng mga anak ng mga sundalo at pulis ng bansa. Sa kanyang talumpati sa harap ng mga tauhan ng 1st Mechanized Infantry Brigade ng Camp Leono, Tacurong City, sinabi ng Pangulo na kabilang sa kanyang highest priorities ang mga sundalo at pulis sa bansa. Sinabi rin ng Pangulo na posibleng madagdagan ang pondo para sa edukasyon ng kanilang mga anak ng 30 bilyong piso sa ilalim ng kanyang termino. Kaugnay nito, nagbigay rin ang Pangulo ng direct line of communication partikular sa mga sundalong nakipagbakbakan sa Marawi gaya ng 1st Mechanized Infantry Brigade. Sinabi ng Pangulo na maaari siyang makausap ng mga ito kung may mga personal itong problema. Ito aniya ay ganti ng Pangulo sa pagtatapat sa serbisyo ng uniform personnel. Nagpahayag rin ng galit ang Pangulo sa mga Maranao dahil hinayaan umano ng mga ito na makapasok sa Mindanao ang ideolohiya ng foreign terrorists. Una nang tinulugsa ni Pangulong Duterte ang Maute Group dahil sa pagdadala ng mga ito ng foreign terrorists sa bansa. Yan muna ang update mula dito sa Tacurong City, Sultan Kudarat. Balik sa iyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Janice Ingente. Nag-uulat ng live mula sa Tacurong City sa Sultan Kudarat. Sa ibang balita, dinagsa ng reklamo ang Bank of the Philippine Islands o BPI mula sa kanilang kliyente na nabawasan ang pera sa kanilang account dahil umano sa internal system error. Nag-extend naman ng banking hours ang BPI ngayong gabi upang maresolba ang problema. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Sa Facebook post ng isang depositor na taga Iloilo, nabawasan anya ng 10,000 piso ang account nito nang i-check niya kaninang umaga. Nag-alala siya dahil pang-enroll sana ito ng kanyang kapatid. Isa naman taga Pampanga ang nagsabi ring nabawasan ng mahigit sa 20,000 piso ang kanyang pera sa BPI. May netizen naman na nag-post na nagkaroon ng 19,000 piso sa kanyang account na dati ay wala namang laman. Ayon naman sa BPI, nagkaroon sila ng internal system error mula April 27 hanggang May 2. Nagresulta ito ng pagkabawas o debit at pagdaragdag o credit sa account ng kanilang mga depositor. Ito nila ang unang pagkakataon na nangyari ang ganitong problema. Please, be very patient. Hindi po nawala ang pera nyo. Wala po ang mawawala ng pera. Kami po sa BPI, we will make sure na nakabalik. Paper lang po yun, hindi po. Wala pong nakakuha ng pera nyo. Kaninang umaga ay naka-offline ang mga ATM ng BPI, ngunit bukas ang kanilang mga sangay para sa anumang transaksyon. Nakiusap naman ang BPI sa ilang kliyente na huwag i-withdraw kung nadagdagan ang kanilang deposito dahil matutunton nila ito. Alam po nila na nadagdagan kasi nga meron po akong message na, uy, mayaman ako. Sabi ko, wait, don't touch your money kasi alam mo naman na hindi iyo yung pera na yun.
Ayon naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, bahagi ng banking system ang pagkakaroon ng insidente ng data error. Ngunit mag-iimbestiga pa rin sila upang malaman kung saan nagkamali at upang maiwasan na ang katulad na pangyayari. We will wait until all of that is settled, and then as I said, we will also look into the matter. Paalala rin ng BSP at BPI sa apektadong account holders na dumiretso na lang sa kanilang tanggapan kung naapektuhan ng glitch at huwag na itong ipost sa social media. Maaari niyang manganib ang depositors, lalo na kung may impormasyong isa sa publiko. Extended hanggang 7:30 ngayong gabi ang banking hours ng BPI at BPI Family Savings Bank upang mabigyan ng ayuda ang apektadong customers. Hindi naman inilabas ng pamunuan ng BPI kung ilan sa 8 milyong kliyente nito ang naapektuhan ng aberya. Sisikapin din nila ngayong araw na masolusyonan ang problema. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Manila. Palalawigin pa ng Metro Manila Development Authority ang implementasyon ng No Window Hours Extended Number Coding Scheme at Light Truck Ban. Ito'y dahil sa umano sa malaking kontribusyon nito sa pagpapaluwag ng trapiko sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Ito ang balita ni Joan Nano. Sa inilabas na pag-aaral ng MMDA Traffic Engineering Center noong December 2016, bumilis ng halos 30 minuto ang oras ng biyahe sa EDSA mula Roas Boulevard hanggang Monumento vice versa. Ayon sa MMDA, malaki na itulong ng pagpapatupad ng No Window Hours Policy at Extended Number Coding Scheme sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila upang maibsan ang problema sa trapiko. Sa July 31, nakatakdang matapos ang implementasyon ng naturang traffic scheme. Subalit plano ng bagong liderato ng MMDA na mas palawigin pa ito dahil sa malaking kontribusyon sa pagpapabuti ng traffic situation. Sa ngayon, ang fax muna, 6,000 lang ang kaya ng EDSA. Ngayon, daily, 6,800 yan. Eh, saan namin lalagyan? Hindi pwedeng ilagay sa sidewalk kasi nakukuha ng mga illegal developer minsan. Sa ilalim ng No Window Hours Policy, ang lahat ng mga sasakyan na sakop ng number coding scheme ay hindi na rin pinapayagang bumiyahe mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Habang sa Extended Number Coding Scheme naman ay ang pinalawig na oras ng coding system na umiiral mula alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Umiiral ang mga nasabing traffic scheme sa EDSA, C5, Alabang Zapote Road, Commonwealth Avenue, Makati, Mandaluyong, Las Piñas at iba pang major roads. Kasama rin sa palalawigin ng MMDA ang implementasyon ng light truck ban. Ngayong June 15 ang itinakdang deadline para sa pagpapatupad nito. Bagaman nasa 5 minuto lamang sa bilis ng biyahe ang epekto ng light truck ban, naniniwala ang MMDA na malaking tulong rin ito upang mabawasan ang bilang ng mga sasakyan, partikular na sa EDSA. Bagaman walang bagong traffic management scheme na ipatutupad ang bagong pinuno ng MMDA, nangako naman si Chairman Danilo Lim na magpapatupad ng one-strike policy sa lahat ng MMDA traffic law enforcers na mauhuling nangungotong sa mga motorista. Basta may nakita tayo. Kunyari may nag-video dyan at nakarating sa atin. India, ay wala nang ano. Wala nang usapan pa. Pabor rin ng opisyal sa panukalang taasan pa ang ipinapato na penalty sa lahat ng traffic violations upang lalo pang madisiplina ang mga motorista. Subalit aminado siya na hindi ito madali, lalo't karamihan sa kanilang mga hakbang ay kinakailangan munang aprubahan ng konseho ng mga mayor ng Metro Manila. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Makati City. Hindi alintana ng mga estudyante sa isang paaralan sa Tanay Rizal ang mahabang lakaran at hirap sa pagtawid sa 6 na ilog para lamang pumasok sa eskwela kada araw. Ito ang balita ni Jenica Cruz. Karamihan sa mga mag-aaral sa Layban National High School ang naninirahan sa bulubunduking bahagi ng Tanay Rizal. Mahigit 50 sa mga ito ang araw-araw na naglalakad patungo sa kanilang eskwelahan. Dahil walang daanan ng sasakyan, 2 oras na naglalakad ang mga estudyante at tumatawid rin sa 6 na ilog para lamang makapag-aral. Isa sa mga estudyanteng naglalakad ay ang grade 7 student na si Kyle Renzo Quizon, 14 years old. Ayon kay Ezekiel, kahit mahirap ay nais niya pa rin makapagtapos ng high school upang makapagpatuloy sa kursong automotive mechanic. Para makatulong sa magulang, para makapit ko pa ang pangarap.
Pagpapanday ang trabaho ng ama ni Ezekiel, kaya naman kahit sa maliit niyang kinikita ay sinisikap niyang masuportahan ang kanyang anak. Sisikap ko talaga mga anak ko kahit paano ay makaabot man lang sa gusto ko mangyari sa kanila. Sa kasalukuyan, ang Layban National High School ay mayroong 139 enrollees ngayong taon. Ayon sa pamunuan ng Layban National High School, karamihan sa kanilang mga estudyante ay hindi na makapasok lalo kapag tag-ulan dahil sa panganib ng pagtawid sa mga ilog. Ang masaklap pa, ang ilan sa mga ito ay nagda-drop out na dahil sa ilang araw na pagliban sa klase. Kaya naman naisipan nila na kumuha ng pansamantalang matutuluyan ng mga estudyante. Inuupa namin sila ng tirahan dito. Bawat isang teacher ay may isang batang pag mataas na ang tubig at may bagyo, hindi mo mapilit ang bata din pumasok kasi kung makikita na nila na delikado ang kanilang tatawiring ilog. Samantala, isa rin sa pinoproblema ng paaralan ang kawalan nito ng sariling linya ng kuryente. Panawagan ng punong guro ng eskwelahan na mabigyan sila ng mga solar panels ng pamahalaan. Jenica Cruz, UNTV News and Rescue, Tanay Rizal. Mayong gabi, una sa atong mga balitang Promdi. Nangayo og dugang nga mga sundalo og patrol boats sa national government ang lokal nga panggamhanan sa dakbayan sa Davao aron mapahingusgan pa ang seguridad sa syudad taliwala sa ginapatuman nga martial law sa Mindanao. Kini ang balita ni Marisol Montaño. Usa ka resolusyon ang gidawat sa Davao City Council kagahapon nga nagahangyo og dugang nga usa ka batalyon nga sundalo og patrol boats alang sa syudad. Sumala ang Councilor Nilo Abiliera Jr. tumong sa resolusyon nga mapahingusgan pa ang seguridad sa dakbayan taliwala sa ginapatuman karon nga martial law sa Mindanao. We will be passing this resolution requesting the President Rodrigo Roa Duterte, the Department of National Defense and the Armed Forces of the Philippines Chief of Staff. We're requesting one more battle, not need. Iba kasi yung need sa Do kailangan natin siya, but we're just requesting. Kung pwede na mabigay nila, then mas maganda. Plano usab sa konseho nga magbansay o magkuha og dugang nga Citizens Armed Forces Geographical Unit o CAFGO sa Active Auxiliary Company sa Davao City. Buot usab sa konseho nga duwagan ang Joint Random Checkpoint sa syudad aron mabantayan ang mga nagagawas sulod sa Davao City. Sigon sa konseho, nagalaom sila nga sa labing daling panahon maaprubahan dayon ang ilahang ipangayo alang ra usab sa kaayuhan sa mga manlulupyo. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue, Davao City. Mupailalom sa tulo ka adlaw nga pagbansay ang 64 ka mga pulis sa Calabarzon nga nagatubang og kaso. Kini aron mabag-o ang ilang hiwi nga mga binuhatan. Kini ang balita ni Sherwin Kulubong. Tumulak na pa Bitin Bae, Laguna ang 64 na pulis sa Calabarzon Region na nasangkot sa mga kaso gaya ng extortion. Sasailalim sila sa programang Reshape o Return to the Effective Socially Healthy and Active Personnel Empowerment na layong mapabuti ang isang pulis. Part ng ating internal cleansing program sa PNP. Ang pinaka-purpose natin dito, ito kasing participants natin nito, sila yung ating mga police officers na mga nagkakaso, like mga awol, so may mga infractions ng natin. So, ito'y parang kumbaga sa atin recollection. Naniniwala si Superintendent Gawiran na malaki ang tsansa na mabago ang mga pulis sa pamamagitan ng training sa halip na ipadala sa malalayong destino. Baka natin sila, matulungan natin silang maibalik yung kanilang dating patriotism nila, yung kanilang spiritual life, na para maibalik natin sila din sa maayos na landas kumbaga. 30 araw tatagal ang training sa 64 na pulis na kinabibilangan ng 4 na babae at 2 opisyal na may ranggong Chief Inspector. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Sa laing balita, nakadawat og 200,000 pesos nga cash assistance gikan sa Department of Social Welfare and Development ug sa lokal nga panggamhanan sa Naval Biliran ang mga bayong ug banig weavers sa Higatangan Island. Matagaan usab og 400,000 pesos nga cash assistance ang mga catering services sa isla nga paboritong adtuan sa mga turista.
Sumala pa sa DSWD, dako ang maitabang sa maong kantidad aron makabawi ang mga lumulupyo sa maong isla, human mahugno ang ilang mga negosyo tungod sa bagyong Yolanda nga miigo niadtong tuig 2013. Yung LGU ay may tinatawag na Sayaki Trust Fund. So yung 5,000 galing sa LGU, but then nag-Yolanda tayo, di ba? So ano yun, nasira yung kabuhayan nila. So pumasok yung DSWD kasi re-reactivate ng MSWDO kasi yung assessment, yung mga provision of technical assistance, yung pagpaano ng tao, self-awareness, yung ganun, sa MSWDO siya. O gana ang mga balita ang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Ako si Victor Cosare. Maayong gabi. Pursigido ang PNP responders at DOJ Justice Boosters na manalo ngayong linggo para sa hangad na pwesto sa playoffs ng UNTV Cup Executive Face-Off. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Baseline inbound play, Limbawan laban kay Martin. Yun. Mag-uunahang ilista ang ikatlong panalo ang PNP responders at DOJ Justice Boosters sa linggo sa kanilang bakbakan alas 2 ng hapon sa Pasig City Sports Center. Kapwa may kartang 2 panalo at 1 talo ang PNP at DOJ, kaagapay ng AFP Cavaliers at Judiciary Magics. Bukod sa sagupaan nila sa linggo, may isa na lamang nalalabing laban sa elimination round sa June 18 ang PNP kontra sa AFP Cavaliers. Kaya naman napakahalagang masungkit ng koponan ang ikatlong panalo, hindi lamang upang matiyak ang pwesto sa playoffs kundi upang lumaki ang tsansa na makuha ang twice-to-beat advantage. Sa 6 na koponan, magpapaalam na sa liga ang nasa ika-5 at ika-6 na pwesto sa pagtatapos ng elimination rounds. Habang ang una at ika-2 pwesto naman sa ranking ay makukuha ang twice-to-beat advantage kontra rank number 3 at 4 sa playoffs na magsisimula naman sa June 25. Kaya naman ang PNP porsigido na makabawi mula sa pagkatalo nila noong nakaraang linggo. Mabibilis yung DOJ, halos parehas kami ng game eh. Transition basketball yung DOJ. Siguro ma-match up lang namin yung bilis nila. Umaasa rin ang PNP na makukumpleto ang kanilang lineup sa linggo upang buong pwersa nilang haharapin ang Justice Boosters. Noong nakaraang linggo, hindi nakapaglaro ang 3 police director ng PNP na sina NCRPO Chief Oscar Albayalde, Sub-Director Benjamin Lusad at Directorate for Operations Director Camilo Casculan dahil sa pangyayari sa Resorts World Manila. Bawi kami sa ensayo. Kailangan makabalik, kailangan makakuha ng panalo. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. At yan ang ating sports at featured news ngayong gabi. Ako po si Leslie Lombowen. Balik sa inyo, Attorney Reg, Angela, and Monica. Maraming salamat, Leslie. At yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.